Hallelujah! Nangyayang po ang lahat na tumayo para po pasimulan ang ating gawain. Muli, isang mapagpalang umaga po, mga kabiyaya. Hallelujah! Mabagal po tayo ng utang sabihin po natin sa ating mga kapatid. Ikaw ay pinagpalang sinaburan ng ating mahal na Panginoon. Kamusta po ang lahat, mga kabiyaya? Kamusta po ang lahat? Amen. Praise God. All is well. Ngayon po ay tayo po'y aawit. Magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Handa na po ba ang lahat umawit? Tuminda! Amen. Tayo po muna manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, kami, Panginoon, nagpapasalamat sa araw nito, Lord. At muli, Panginoon, dinako mo kami sa inyong sambahan, Panginoon, upang purihan ka, pasalamatan ka sa buong isang linggo, Panginoon, na kami, Panginoon, ay yung pinagpalat, pinaburan, O God. Maraming salamat, Lord. Ihanda niyo po, Panginoon, ang aming mga sarili, Lord God, sa araw nito, Lord God. At inaalay namin, Panginoon, gawain ito sa ilang, Panginoon. Kami, Panginoon, ay nagpapakumbaba sa inyong harapan, Lord God. At ikaw lamang, Panginoon, ang aming itataas sa mga oras nito, Lord God. Maraming salamat, Lord. Sa iyo, Panginoon, ng kapurihan. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ngayon po tayo iaawit. Sabi nga po sa awit na dito, sa piling ng ating mahal na Panginoon ay may kalayaan. Sa piling ng ating mahal na Panginoon ay may kagalakan. Naniniwala po ba lahat? Amen. Atin pong idideklara yan ngayon. Na sa piling ng Panginoon tayo ay maghihintay. Amen? Amen. Hallelujah.
sa piling mo, Panginoon, may tunay, Lord God, na kami, Panginoon, ay manang naglipay, O God. Maraming salamat, Lord, sa mga biyayang ito, Lord God, na aming natanggap, O God. Na naman ngayon, Panginoon, aming Panginoon, naalay, Lord God, ang awiting ito sa inyo, Panginoon. At Panginoon, aming aawitin ito, Panginoon, na may pagdideklara, Lord God. Nasabi nga po, Panginoon, ang inyong salita sa Jeremiah, Lord God. Ako sa Yahweh, ang Diyos ng mga tao, na walang anumang Panginoon mahirap para sa iyo, God. Amen, Lord. Maraming salamat, Lord. Sa mga oras na ito, Panginoon, kami, Panginoon, nagpapasalamat. Kami, Panginoon, na nagpalataya, Panginoon. Na Lord, alam namin, Lord God, na bawat isa sa amin, Lord God, ay kayang-kaya mong abutin, Panginoon. Alam na alam mo, Panginoon, ang aming mga salubin, Lord God. Kaya, Panginoon, ang aming Diyos na sinasampalatayanan, Lord God, ay Diyos na mga imposible, na kayang gawin posible ang lahat ng bagay, Lord God. Maraming salamat, Lord. Sa iyo, Panginoon, ang kapurihan, pasasalamat, Lord. Hallelujah.
Anumang panahon, Lord God, masusumpungan mo kami, Panginoon, maawit at nagpupuli sa iyo, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa katagal, Lord God, na pagpuli, Panginoon, namin nararanasan, Lord God. Nakatagal na aming mga puso dahil sa iyo, Panginoon, nakakatayo kami, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At ito po, Panginoon, ang pangako mo, Lord God, na aming Panginoon, sinasampalatayanan, Lord God. Maraming salamat, Lord. Lord, sa mga oras na ito, Lord God, handa na kami, Panginoon, tanggapin ang iyong mabiyayang salita, ang iyong mabiyayang salita, Lord. Hallelujah, Lord. Sa iyo, Panginoon, ang kapulihan, pasasalamat, papulit, pagsamba, pagluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah! Come on, clap your hands to the Lord. Hallelujah! There's a joy in the house of the Lord. Amen. Pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are charito. Ang meaning po ng charito ay blessed and highly favored. Tayo po ay lubos na kinalulugdan ng ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon, mga kabiyaya? Do you always believe that? Do you confess that? Do you confess that every day? Let's do that today. Sabihin po natin ng malakas. I am charito. I am blessed and highly favored. I am a child of God. Isang malakas na palakpas sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Today we are going to talk about biblical faith, theology, and practice. But before that, let's commit this verse to the Lord. Tayo ng lahat ay manalangin. Aming Ama, dakilang Diyos ng makapangyarihan, ikaw po ay dapat lamang papurihan, pasalamatan, dahil sa marangal ng iyong Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na lagi pong pagsama sa amin sa pag-aawitan. Lagi po namin ramdam ang iyong banal na presensya dahil kami po ay iyong mga anak. Salamat po, Panginoon, anuman po ang aming sabihin gawin, magbigay ng kapurihan sa marangal ng pangalan. Anuman po ang aming matutunan ay may apply po namin sa aming buhay Kristiyano dito po sa lupa. Sa iyo po, Panginoon, na mataas sa papuri, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na, Amen. Palakpakan po natin ulit ang ating dakilang Diyos. Okay, biblical faith, theology, and practice. Okay. 5 natural senses. Always remember that in this world, we have 5 natural senses. Ginagamit po natin sa mundo nito. Ang ating 5 pangdama. Paano mo nasabing maganda? Dahil nakita mo. Sense of sight. Paano mo nasabing matamis, maalat, masarap? Dahil nalasahan mo. Sense of taste. Paano mo nasabing mabango yung katabi mo? Paano mo nasabing mabango? Dahil parang hindi kumbinsido mabango yung katabi. Dahil, paano mo nasabing mabango? Dahil naamoy mo. Sense of smell. Paano mo nasabing nakakabini, malakas ang tunog? Paano mo nasabing gano'n? Dahil narinig mo. Sense of hearing.
Paano mo nasabing magaspang, makinis, malambot, matigas? Dahil nahawakan, naramdaman, sense of touch. Yun di ba po na pandaman na iyan ay ginagamit po natin yan dito sa mundo na ito. Meron po tayong pang-anim na pandama na ginagamit din sa mundo ito. Ang ating ika-anim na pandama ay sense of faith. A sense of faith. Faith is one of the most biggest teaching in the Bible, Old Testament and New Testament. Also in the New Testament. Dahil sa New Testament talagang purong faith talaga. Why? Noong unang panahon, nagpapakita ang Diyos, okay, sa pamamagitan ng mga apoy, diba? Ng pillar of cloud, nagpapakita ng himala ang Diyos. Pero ganun din naman ngayon. At nung pagkatapos niyan, nung pumasok ang New Covenant, nagpakita naman si Jesus. Okay? So nakasama ng mga alagad, nakita ng mga tao, nakapagsulat ang mga alagad tungkol kay Jesus. Diba? Pero ngayon, wala po ang physical na Jesus. Pero, tayo po ay merong faith, sense of faith, na talagang gamit natin ngayon. Sense of faith. Naniniwala po ba kayo na merong Jesus? Yes! Okay, bago natin ipagpatuloy. Okay? Naniniwala po kayo na merong Diyos? Yes! Ang tawag po dyan ay faith. Ang Diyos hindi po natin nakikita. Hindi po natin nararamdaman. Pero ating pinaniniwalaan. That is what you call faith. At yan po ang ating pang-sixth sense. Sense of faith. Faith is the only way you can connect with God. There is no other way. Without faith, you cannot connect with God. Hindi po ikaw makakakonekta sa Diyos kung wala kang faith. Okay? Faith lamang po ang tanging paraan, natatanging paraan para tayo ay kumonekta sa Diyos. Hindi po sa pamamagitan ng nakikita, hindi po sa pamamagitan ng naaamoy, naririnig, nalalasahan, nahawakan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya lang po tayo nakakakonect sa Diyos. Dahil sa mundong ito, hindi po natin masisisi, sa mundong ito, to see is to believe. Hindi po sila maniniwala hanggat hindi nila nakikita. Saka na ako maniniwala pag nakita ko. Madalas ganyan po ang filosofiya ng mundong ito. Gusto niyo munang makita bago paniwalaan. Pero sa Diyos, mga kabiyaya, ay iba. Kailangan po muna nating paniwalaan bago po natin makita. Okay? Sabi po sa Hebrew 11:6, without faith, it is impossible to please God. For whoever would draw near to Him must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Sabi po sa Hebrew 11 verse 1, faith. Now faith is being sure of what we hope for, future, and certain of what we do not see. Being sure of what we hope for. Sa future po yun. Kahit hindi natin nakikita ang future, ang faith ay pinaniniwalaan mong magaganap at sigurado ka, pinapanampalatayaan mo na magaganap yung future. Okay? Paano mo paniniwalaan ang isang bagay sa hinaharap na mangyayari? Gayong wala ka namang kapasidad na makita kung ano ang mangyayari sa hinaharap, tapos ang sasabihin mo, ang lagi natin sinasabi pagka
Pagkatungkol sa inaharap, bahala na. Sinasama niyo pa si bahala na si Batman. Bahala na si Batman. Ang faith po, mga kabiyaya, ay, sabi niya doon, now faith is present. Now faith is being sure of what we hope for. Present, ngayon, pinaniniwalaan mo ngayon, yung para sa future. Okay? Yun po ang faith. Hindi yung maniniwala ka lang pag nasa future ka na. Ang tawag sa'yo doon to see is to believe. Kasi paniniwalaan mo lang pag nandun ka na. Ang faith, pinaniniwalaan mo na ngayon mismo, yung mangyayari sa future. Like for example, ito, may bata. Humiling ng ulan. Sabi ng bata, Lord, ako po ay humihingi ng ulan. Okay? Ang ganda ng panahon. Ang bata ay humihingi ng ulan. Ang ginawa ng bata, nung lumabas sila ng pamilya niya, pupunta sa labas, nagdala ng payong. Ang sabi ng magulang, bakit kami dalang payong? Ang ganda-ganda ng panahon. Kasi, nag-pray ako kay Lord na ulan. That is what faith is. Bakit siya nagdala ng payong? Kasi, nag-pray siya umulan, pinaniniwalaan niya na ulan. Ganun po ang pananampalataya. Nag-pray siyang umulan, kaya siya may dalang payong. At pag umulan, nakaredy siya, may payong siya. Naintindihan po, ang faith po ngayon po ang faith, kung ikaw may pinanalangin sa Diyos, may pinanalangin ka sa Diyos ngayon, dapat pinapaniwalaan mo na ngayon. Although nakikita mo na masakit pa Masakit pa. Hindi pa ako magaling. Yes, totoo, hindi ka pa magaling. Pero, ang faith, dapat pinaniniwalaan mo na magaling ka na. Bukas, pag-gising mo, may sakit ka pa rin. Sa makalawa, pag-gising mo, may sakit ka pa rin. Next week, pag-gising mo, may sakit ka pa rin. Next month, pag-gising mo, may sakit ka pa rin. Bakit gano'n? Next year, may sakit ka pa rin. Dumaan ng 2 taon, may sakit ka pa rin. Palipat-check ka pa rin. Hindi mo ba naitanong minsan, dapat tumagal ka pa ng 2 taon? See? Hindi mo ba dapat ipagpasalamat, tumagal ka pa ng 2 taon? And then, sa susunod na taon, wala ka ng sakit. Hindi po ibig sabihin, mga kabiyaya, na minsan kasi ang gusto natin, pag pinanalangin natin ang isang bagay ngayon, gusto natin bukas may sagot agad. Lagi po natin tatandaan, ang mga Kristiyano, bawal na bawal kumainit. Dahil pag hindi katalo ka. Lagi nating nilalagay ang Diyos sa box na parang gusto natin sa kami obrahin. Okay? But, sad to say, mga kabiyaya, ang Diyos meron po siyang sarili kalooban na sa tamang panahon, sa tamang oras, sa pagkakataon, doon niya ibibigay yung iyong pinapanalangin. Nanalangin ka, Lord, gusto kong gumaling. Paniwalaan mo na ngayon. Pero, sure, sigurado yan, sigurado po yan ito may gagaling. Sa karamdaman. Dahil kung pinaniniwalaan mo ngayon. Dahil ang Diyos, mga kabiyaya, ay hindi po nag-iimbento, hindi po nang jojo, hindi po nang aalaska, hindi po nang iindiyan sa salitang mundo, hindi po nagloloko. Ang Diyos ay may isang salita. Pag sinabi ng Diyos, ito ay ito. Pag sinabi ng Diyos, yes, yes. Pag sinabi ng Diyos, no, no. Hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, gusto ko po may sagot bukas. Gusto ko po
magaling na ako bukas. Pwede mo namang ipanalangin na ganun. Pwede mo namang ipanalangin ng ganun. Pero hindi po kaagad-agad kung minsan ay dumarating talaga yung panalangin. Hindi po kaagad-agad dumarating yung panalangin. Dapat po natin malaman. Kasi may mga Kristiyano na nag-pray, Lord, bakit ganito? Hindi naman dumating yung pinapanalangin ko. Nagtampo na. Hindi na nag-pray. Hindi na nagsimba. Tapos sasabihin niya na ang Diyos ay sinungaling. Alam nyo, kung minsan, dapat din po natin tingnan, how about your relationship with God? Yung relasyon mo sa Diyos. Yung may pinapagawa ang Diyos sa'yo, hindi mo naman ginagawa. Pero ikaw, marami kang gustong ipagawa sa Diyos. Di ba? Ikaw, dami-dami mong gustong ipagawa sa Diyos. Kung manalangin ka, inaabot ka ng 2 oras, sa sobrang dami mong gustong ipagawa sa Diyos. Lord, gusto ko ganito. Lord, gusto ko ganito. Samantalang, ang Diyos may pinapagawa sa iyo, hindi mo naman ginagawa. Dahil yung pala, yung pinapagawa sa iyo ng Diyos, nandun pa rin yung sagot sa panalangin mo. Kung minsan, ganyan po ang nangyayari. Meron naman din pong miracle na nangyayari kaagad. On the spot. May mga ganyang miracle na mababasa natin sa Biblia. On the spot. May nangyayari kaagad na ganyan. Pero meron naman din pong mga miracle na dapat po natin hintayin. Remember, si Abraham. Ilang taon po siya naghintay sa kanyang kagustuhan na anak? Ilang taon? Sige nga? 25 years. Just imagine, 25 years. Hindi pa yun ay kawalan na ng pag-asa. 25 taon na naghintay si Abraham para kay Isaac. 25 years. Ikaw, 25 hours pa lang. 25 hours pa lang, inip na inip ka na. 25 days, inip na inip ka na. Kasi imagine, pag pinangako ng Diyos, ito po ang lagi po ninyo natandaan mga kabilang. Pag pinangako ng Diyos, sigurado. Pero kailangan mo lang mag-inip. Pag nainip ka, paano ka? Isang taon ko lang pinapanalangin ng isang bagay. May ilang araw sa isang taon? 100? 365. Merong 365 days sa loob ng isang taon. 364 days kang nanalangin. Yung 365, sinukuhan mo na. Na doon pala sa pang 365, sasagutin na ng Diyos. Nainip na. Yung ako magsimba. Papaalam na ako sa pastor. Ako ay pupunta na lang sa ibang lugar, sa ibang sekta. Ayoko na magsimba. Sayang. Malapit na sanang ibigay sa iyo ng Diyos. Yun kasi nangyayari minsan, napupunta lahat sa Diyos ang sisi. Punta na ako dyan sa mga bulagin. Nagsimba na ako dyan. Nananalangin ako ng ganito, di naman totoo. Di naman totoo yung sinasabi ng mga pastor. Di naman totoo yung sinasabi ng Diyos na siya ay sumasagot sa panalangin. Mga kapatid, hindi po totoo yung sinasabi niya. Dahil lang Diyos may isang salita at sumasagot sa panalangin. Pero kailangan lang po talaga natin maghintay. At kung minsan, intindihin mo din ang iyong panalangin. Baka mamaya yung pinapanalangin mo
ay kalooban mo lang at hindi kalooban ng Diyos. Okay? Mamaya, panalangin ka ng panalangin na hindi kalooban ng Diyos yung pinapanalangin mo, kaya hindi po naibibigay. Kahit si Jesus po, nanalangin ng hindi kalooban ng Diyos, Ama. Ano pinanalangin ni Jesus na hindi kalooban ng Diyos, Ama? Ang sabi ni Jesus, nung sa panalangin niya, Ama ko, hanggang maaari, ilayo niyo po sa akin ang sarong ng paghihirap na ito. Panalangin ni Jesus. Pero hindi po natupad at hindi po pinagbigyan ng Diyos Ama. Why? Dahil ang kalooban ng Diyos Ama na siya ay maghirap, ipako sa krus, mamatay at bayaran ng lahat ng ating kasalanan. Kung pinagbigyan ng Diyos Ama ang panalangin ni Jesus, nasaan tayo ngayon? Nagkukumahog tayo ngayon na bayaran lahat ng kasalanan natin. Ay, hindi yan. Mas marunong ang Diyos sa atin. Pray ka ng Lord, bigyan ko po kami ng malaking bahay. Pero dadalawa naman kayo sa pamilya. Di ba? Pwede naman ibigay ng Lord yun. Pwede rin naman hindi. Ano mo, malaking bahay at malapalasyong bahay, dadalawa naman kayo. Nagtataguan kayo, gusto nyo magtaguan? Dadalawang piraso lang naman kayo, tatatlo kayo, gusto mo mansyon ng bahay mo. Wala namang problema kung yan ay kalooban ng Diyos sa'yo, ay walang problema. Sigurado yan ay ibigay. Mga kapatid, ang mga nilagay lang ng Diyos na pinangako niya sa Biblia ay yung mga kailangan po natin. Yung mga kailangan po natin, dapat yan ay pinaniniwalaan ng mga kailangan. Ano ang mga kailangan natin? Una, kaligtasan. Ipinangako na ng Diyos sa atin ng salvation na pagtunog ng trumpeta tayo ay ligtas magpakailanman. Secure na po ang ating Holy Spirit. Secure na po ang ating spirit sa pamamagitan ng Holy Spirit. Pangalawa, yung kalusugan. Pinangako ng Diyos ang kalusugan. Ano pat si Kristo ay nagsugat, nagkaroon ng maraming sugat sa katawan upang tayo ay gumaling. Sabi sa Biblia, by whose stripes we were healed. Pangatlo, yung financial blessing. Yan ang mga pinangako ng Diyos. Yung tatlo na yan, mahalaga po yan sa ating buhay. Spiritually, ligtas ka. Physically, okay ka. Malakas, malusog, masigla. Diba lagi po natin sinasabi ito ako ay malakas, malusog, masigla. Malakas, malusog, masigla. Kailangan po natin yan Financially, kailangan din po natin yan dito. Hindi naman tayo pwedeng malakas, malusog, masigla. Pagpunta mo sa tindahan, wala kang pambili ng pagkain. Di ba? Kailangan natin yan. Si Kristo ay naging mahirap. Pagamat siya ay mayaman, naging mahirap. Upang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan, tayo ay ganyang mapayaman. Sabi po sa Biblia, iyan ay totoong material na bagay. Hindi po yun spiritual. Si Kristo ay naging mahirap, totoong siya ay mayaman, sa pinanganak, sa usapan. Walang maraming damit. Inilibing sa hiram na libing. Walang sariling sasakyan. Nang hiram pa ng dangke. Sa pamamagitan ng kahirapan ng ating Panginoon Jesus, tayo ay para makayanan. Hindi po sinasabi dito na tayo ay maging bilyonaryo. Hindi po sinasabi tayo ay maging bilyonaryo kung sakali man ay maganda. Pero ang sinasabi dito, hindi tayo magkukulang. Amen? Hindi tayo magkukulang. Hindi tayo maghihirap. Amen? Yan po ang dapat natin pinaniniwalaan ngayon. Now faith is being sure of what we hope for.
4. Niniwala po ba kayo ngayon na ikaw ay magaling na? Niniwala po ba kayo na ngayon ikaw ay mayaman na? Palakpakan natin ang Panginoon. That is faith. Hebrew 11 verse 1 Amplified Version. Now faith is the assurance of the things we hope for. Assurance. Sigurado. Sigurado ka na mangyayari sa hinaharap. Of the things we hope for. Future being the fruit, hard evidence of things we do not see, and the conviction of their reality. Faith perceiving as the real fact, what is not revealed to the senses. Hindi po talaga nare-reveal sa ating five natural senses. Sinasabi ng pastor sa bagong simbahan, mayaman ako. Wala ko daw ngayon. Pag-post ko ng wallet, magulang pa ng pamasahe mag-tricycle, ako sasabihin mayaman ako. Mga kabayan, hindi po ito nare-reveal sa ating five natural senses. Pag ginamit mo ang iyong five natural senses, at ginamit mo ang faith, wala pong mangyayari sa iyo. Pag pinagsama mo sila. Hindi po natin dapat sila pagsasamahin. Dahil iba po ang natural senses at iba po ang ating faith sense. Magkaiba po sila. Ngayon, sasabihin mo, sabi ng pastor sa bagong simbahan, magaling na daw ako. Pero bakit hindi pa rin ako makalakad? May masakit pa rin. Ano ginagamit mo? Feelings. Sense of touch. Nararamdaman mo. Masakit pa din. Masakit pa rin. Masakit pa rin. Mga kapatid, we must walk by faith and not by sight. Sabi sa Biblia. You must disable your sight. Yung sight po ba saan nakalagay? Sa natural five senses. Sight. Hindi natin dapat gagamitin ang ating nakikita. At gagamitin ang ating faith. Pag sinabing faith, dapat faith lang. Hindi po natin dapat gamitin ang ating five natural senses. Sabi ng pastor, mayaman ka na, pero pagtingin mo sa iyong bank account, halos wala na naman. Sa wallet mo, wala na rin naman. Puro picture na lang. Picture at resibo ang natitira. Mga kapatid, kung puro ganyan ang titingnan mo, hihilahin ka niyan pababa. Kung laging papakiramdaman niya ang sakit mo, hihilahin ka niyan pababa. Hanggang sa ikaw ay mawalan na ng pag-asa at hindi na maniwala sa Diyos. Bukod po ang sense of faith. Bukod po siya. Ibubukod po natin siya. Pag sinabing faith lang, naniniwala ka, naniniwala ako na ganito, naniniwala ako na ako'y mayaman, naniniwala ako na ako'y pinagaling na, and then disable your five natural senses. Medyo mahirap po ito sa totoo na. Ang dami na po nating nabasa sa Biblia na ginagamit, nasa Diyos sila, pero nagagamit pa rin nila yung five natural senses. Kagaya ng 12 spy na pinadala ni Moses para magtsagan o mag-spy sa lupang pangako. Yung umaling yung 12, yung 10 merong bad news at yung 2 ay merong good news. Yung 10, anong sabi ng 10?
nakita namin. O nakita, anong ginamit? Sense of sight. May mga bantay doon, pagkalalaki ng mga bantay. Higante. Kinumpara pa kanilang sarili. Tipaklong lamang tayo. Hindi natin sila kaya, mamamatay lang tayo. Ano nangyari? Ginamit ang sense of sight. Hindi na sila pababa. Ang sabi nila, mamamatay tayo, mamamatay tayo. Ang sabi ng dalawa, lubusin na natin ang pagkakataon si Joshua and Caleb. Lubusin na natin ang pagkakataon sumasa atin si Yahweh. Sumasa atin si Yahweh. Kaya natin silang gapiin. Anong ginamit ng dalawa? Sense of faith. Anong sabi ng Diyos? Alam niyo ba kung bakit sila hinango ng Diyos sa Ehipto papuntang Promised Land? Alam niyo ba kung bakit sila hinango ng Diyos sa Ehipto papuntang lupang pangako? Simple lang. Dahil papuntahin sila sa lupang pangako. Yun ang promise ng Lord. Hinango sila sa Ehipto para papuntahin sa lupang pangako. And then nandito sila sa lupang pangako, nakita lang nila na may mga higanting bantay, nakita nila na may mga malalakas na bantay, pumasok sa kanilang pag-aalilangan. Ang parusa, hindi sila nakapunta sa lupang pangako. Yung mga 20 years old pababa, yun lang ang nakapunta. At ang lahi ni Joshua and Caleb. Ano ang pinangako sa kanila ng Diyos? Dadalhin ko kayo sa Promised Land. Yun ang pangako ng Diyos. Nung dumating na sila sa Promised Land, imbes na faith ang kanilang gamitin, ang ginamit nila yung 5 natural senses, nakita nila may mga higanting bantay, hindi natin sila kayang talunin. Sa totoo lang po, physically, hindi po talaga nila kayang talunin yung mga higanting. Dahil ang Israelites ay hindi po nakahanda sa digmaan. Hindi sila magaling makipagdigma noon, yung mga Israelites. Samantalang may mga bantay na higante at malalakas. Pero hindi nila naisip na nagmensahe na ng Diyos sa pamamagitan ng Joshua and Caleb, sumasa atin si Yahweh. At dapat nating panindigan. Now, faith is, mga kabiyaya, the message of God today. Kailangan mong panindigan yung pananampalataya mo. Mga pangako ng Diyos sa iyo, kailangan mong panindigan. Ulitin ko, pinangako ng Diyos sa atin. Ligtas tayo magpakailan-kailan pa man. Hindi po yan mawawala. Dahil marami pong religion na nagtuturo na mawawala kaligtasan. Pero ang kaligtasan po ay hindi na mawawala sa mga totoong tumanggap sa Panginoon. Once na ikaw ay born again, hindi na pwedeng ma-unborn. Ikaw ay born again na. Kung ito po ay mahabang katuruan, pero ito po ay ating isisingit paminsan-minsan. Pangalawa, healthy ka. Ang gusto ng Diyos, malakas, malusog, masigla tayo. Pinangako ng Diyos yan sa atin. Pangatlo, financially blessed po tayo. Hindi ko sinabi tayo maging milyonaryo, pero lahat ng pangangailangan po natin ay natutupad. Ano po sabi ni David? Mula ako ay bata hanggang ngayon ay tumanda na. Wala akong nakita na sa anak ng Diyos ay namuhay na parang hampas lupa na malimos ng pinapangalaman. Kaya tayo po ay financially blessed. Lahat ng pangangailangan natin ay matutugunan. Lahat ng pangangailangan natin ay matutugunan. Pag-aaral ng mga anak, mabibigyan mo sila ng magandang buhay,
Mapapakain mo ang iyong pamilya. Amen. Yan po ang pinangako ng Diyos na hindi po makakatid sa atin. At dapat po natin yung tindigan ngayon. Huwag ka nang mag-worry, sabi nga ng Diyos. Huwag na kayong mangamba sa araw ng bukas. Sabi ng Diyos, huwag na kayong mangamba sa araw ng bukas. Tingnan nyo mga ibon, hindi naman sila naghahanap buhay pero pinapakain sila ng Diyos. Mas mahalaga pa ba kayo kaysa sa ibon? Di ba mas mahalaga tayo kaysa sa mga ibon? Namatay ang Diyos para sa mga ibon? Hindi, di ba? Namatay ang Diyos para sa ating mga tao. Mas mahal tayo ng Diyos kaysa sa mga hayop. Pero ang mga hayop ay pinapakain ng Diyos, ikaw pa ba? Naiintindihan mo mga biyaya. Ngayon, tindigan ko ngayon ang mga pinapangako ng Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, mga matagal na teaching ko. Pag kayo nakakita ng promise ng Lord sa Biblia, guhitan nyo na. Mga pangako ng Diyos sa Biblia para sa atin, guhitan nyo na. At pag kayo nanalangin, sabihin nyo yun. Lagi nyo yung sasabihin dahil rights nyo yun. Sabi ng Diyos, Lord, sabi mo sa iyong salita, ako ay hindi mo iiwan at hindi pababayaan. Sa version, sa Hebrew, ako ay hindi mo iiwan at hindi mo pababayaan. Magandang panalangin. Sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng kapighatian, minsan dahil hindi dito yung 7 years Great Tribulation. Dahil meron talagang kapighatian. Yung pandemic, di ba? Ang wala ng hanap buhay, talagang pati ang economy ay bumagsak, ang ekonomiya. Sa panahon ng kagutuman, hindi tayo iiwan ng Diyos. May namatay ba ng gutom sa inyo? Bakit nandito pa kayo? Parang tumaba pa ang iba sa inyo. Okay? At naging masaya. Maraming aral na tayo natutunan. At hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Amen? Parapakan po natin ang Diyos. Lagi po natin ang sasabihin sa mga panalangin natin, yung mga pangako ng Diyos. At paniwalaan po natin yan dapat ngayon mismo. Ngayon, pinaniniwalaan mo na mangyayari sa future. Hindi yung saka mo na lang paniniwalaan pagdating ng future. Dapat ngayon, pinaniniwalaan po natin. Ngayon po ba, naniniwala kayo na may langit? Okay? O saka ka na maniniwala? Pag nasa impyerno ka na. May langit pala. Ba't ako napunta sa impyerno? Kasi hindi pinaniwalaan yung langit. Naniniwala po kayo may langit sa Diyos. Amen. Alam niyo po ang tawag na faith. Hindi po natin nakikita ang langit. Hindi po natin nakita ang langit. Meron po sa Biblia sinabi tungkol sa langit. And yet, naniniwala po tayo na may langit. Ang tawag po doon ay faith, pananampalataya. Parang ganito, may sakit ka pa bukas o sa mga susunod na araw, kapag agaling. Pero dahil may faith sa isip mo, magaling ka na, that is why kung bakit lagi natin sinasabi na tayo ay malakas, malusog, masigla. Walang laman ang wallet mo. Sabihin mo, may faith ka, sabi ng Diyos, ako'y mayaman. Ako'y mayaman. Ako'y mayaman. Ako'y mayaman. Ako'y mayaman. Ako'y mayaman. Huwag kang magsawa. Huwag kang magsawa. Ako'y matalino, ako'y matalino, ako'y matalino, ako'y matalino. Huwag kang magsawa. Dahil speak is powerful. Kung ano ang sinasabi mo na naririnig ng Diyos, yun ang gagawin niya. Kaya, dapat po yung ating buhay panalangin ay lagi po natin
iingatan. Dahil ang mga pangako ng Diyos ay hindi po nare-repeat sa ating 5 natural senses. Ang gamit lang po natin dito ay pananampalataya. Ang pananampalataya po ay hindi karaniwan, hindi pangkaraniwan. Kung kaya mong paniwalaan ngayon, kaya gawin ng Diyos bukas, pananampalataya po ang tawag po. Pag sabihin mo lumalakad ka sa pananampalataya, you need to disable your sight, any of your 5 natural senses. Hindi mo sila maaaring pagsamahin. God is invisible. Ano po ang ginagamit ng mundong ito? To see is to believe. Kaya ang Diyos ay hindi po natin nakikita. Kahit hindi po natin nakikita ang Diyos, ay dapat po natin paniwalaan. Dahil ang Diyos ay hindi natin nakikita. 1 Timothy 1:17, now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Invisible po ang Diyos. Sabi po sa John 4:24, God is a spirit and His worshippers must worship in the spirit and in truth. Kaya hindi po tayo gumagamit dito ng mga ginawa ng tao, nililok ng tao upang sambahin. Ang Diyos po ay spirito na hindi po natin nakikita. At ang sabi ng Diyos, kailangan natin siyang sampahin sa espiritu at sa katotohanan. Hindi po nakikita ang espiritu. Kaya dapat po natin siyang sampahin sa espiritu at sa katotohanan. Hindi man po natin nakikita ang Diyos, pero tayo po ay naniniwala ng Diyos. Amen? Naniniwala po tayo ng Diyos. That is kung bakit po kayo nandito. Naniniwala kayo na may Diyos. Kaya hindi po tayo gumagamit ng ginawa ng tao upang sambahin. Dahil ang sabi ng Diyos ay espiritu na hindi nakikita, kaya kanyang sinabi, sumamba tayo sa espiritu at sa katotohanan. Na kahit hindi natin nakikita, dapat nating paniwalaan. That is faith. Kahit hindi natin nakikita ang Diyos, naniniwala tayo na may Diyos. Naniniwala ka ba na may langit? Amen. Kung naniniwala ka na may langit, kahit hindi mo pa nakikita na may langit, ano't hindi mo paniniwalaan na ikaw ay magaling na at ikaw ay mayaman. Kahit hindi mo pa nakikita at hindi mo pa nararamdaman. Pastor, masakit pa eh. Pastor, ang sakit. Kung naniniwala ka na may langit, dapat paniwalaan mo rin na ikaw ay magaling na. Ano ba yan po ang kalaban? Sa totoo lang. Yan po ang kalaban natin mga nananampalataya. Alam niyo ano? Yung ating 5 natural senses. Kahit matanda ka ng Kristiyano, kung minsan, may pagkakataon na bumibigay ka pa rin. Sa 5 natural senses. Bumibigay pa rin tayo. Yan ang kalaban natin. Kaya kailangan po natin matutunan na yan ay disable. Masakit pa, masakit pa, masakit pa. Huwag mo pakiramdaman. Bahala kang sumakit. Basta sabi ng Diyos, ako'y magaling na. Wala nang pera, wala nang pera, wala nang pera. Huwag mo masyadong isipin at huwag kang magmukmuk na magmukmuk. Ang sabi ng Diyos, ikaw ay mayaman. Maybe hindi ngayong taon. Maybe hindi pa sa susunod na taon. Maybe sa susunod na taon. Financially blessed ka na. Pero ngayon, dapat kong paniwalaan. Ngayon, faith. Now faith is ngayon. Dapat kong paniwalaan. Ikaw ay mayaman. Ngayon, dapat kong paniwalaan. Ikaw ay magaling.
Dahil kung hindi mo yan gagawin, mga kabiyaya, miracle happen for those who believe. Kung hindi mo pinaniniwalaan yan, kung hindi mo pinaniniwalaan at hindi mo yan, aantayin mo na natin sa na ako maniniwala pag dumating na. To see is to believe ka. Kagaganyan mo na kagaganyan, lalo humahaba ang panahon, lalo humahaba ang oras. Eh kung ngayon mismo, ngayong araw, paniwalaan mo na ikaw ay magaling, ikaw ay malakas, malusog, masigla, ikaw ay pinagpala, pinukuran. Bukas malawa, magandang palagay. Amen, palakpakan po natin ang mga. Lagi mong iisipin, mga kabiyaya, na ang dulo nito, ikaw ay laging nasa ayos. Amen. Hindi po tayo binibiro ng Diyos. Hindi po tayo niloloko ng Diyos. Hindi nang aalasa ang Diyos. Hindi nang iindiyan ng Diyos. Ang Diyos ay may isang salita. Pag sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos. Kanyang ginagawa, kanyang ginagawa. Sa buhay na ito, dapat po natin tindigan ang mga pangako ng Diyos, panampalatayaan kung ano ang kanyang sinabi. At sigurado kanyang gagawin. Next, law of faith. Number 1, we all have the same time and measure of faith. Ito, issue din po ito. Issue po ito lalo po sa mga ibang simbahan. Sabi sa 2 Peter 1, verse 1, Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours. Kagaya natin. Ito po ang isa. Next. Yeah. 2 Peter 1, verse 1. From Simon Peter, a servant and missionary of Jesus Christ, to all of you who have our kind of faith. The faith I speak of is the kind that Jesus Christ, our God and Savior, gives to us. Now, precious it is, and how just and good He is to give this same faith to each of us. Hindi po totoo. Ito po, issue po ito. Hindi po totoo na may mataas na pananampalataya at may mababang pananampalataya. Kinukumpara minsan ang pananampalataya ng pastor at pananampalataya ng miyembro. Ang pananampalataya ng pastor ay higante. Ang pananampalataya ng miyembro ay kulisa. Kung minsan ay lagi itong kinukumpara, pinagtatama, mas malaki. Higit na mas malaki ang pananampalataya ng pastor. Higit na mas malaki ang pananampalataya ng leader kaysa sa mga simpleng mananampalataya. Mali po. All of you who have our kind of faith, sabi po dyan sa Peter 1 verse 1, the faith I speak of is the kind that Jesus Christ, our God and Savior, gives to us, how precious it is, and how just and good He is to give this same faith to each of us. Pare-parehas lamang po tayo ng pananampalataya. Ako nung dati po nasa bistro po ako. Marami po lumalapit sa akin at nagpapanalangin. Sabi po, minsan may kang lumapit sa akin. Brother, panalangin mo naman ako. Kasi malapit ka sa Diyos. Mas titindi ng panalangin mo kaysa sa akin. Mali po yun, mga kabihan. Mali po yun.
Ang sabi sa Biblia, ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan. Panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan. Lahat po tayo dito ay matuwid. Tayo po ay nakatanggap ng righteousness, katuwiran. Nakatanggap tayo ng katuwiran sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Lahat po tayo dito matuwid. Lahat po tayo dito malinis na. Although tayo ay nagkakasala physically, but spiritually, tayo po ay holy. May sabi po sa Biblia. Maliwanag po yan. Kaya ang iyong panalangin mismo, ikaw, ay powerful and effective. Intindihan? Powerful and effective. Minsan, nais natin magpa-pray over sa mga pastor. Okay? So, wala namang pong problema. Dahil, wala namang problema kung gusto mong pray over sa pastor, wala namang problema. Libre naman po ang manalangin. Pero, may problema ka kung ang iisipin mo, kung kaya ka magpapamanalangin sa pastor ay mas makapangyarihan ang panalangin ng pastor. Doon ka magkakaroon ng problema. Na hindi mo naisip na yung panalangin mo mismo ay powerful and effective. Okay? Pero maganda rin po na ako ay nananalangin, kayo ay nananalangin. Di ba minsan, hinihiling po namin sa inyo, nasama-sama po natin itong ipanalangin. Sabi naman din ng Diyos, magpanalanginan kayo. Sabi ng Diyos sa Biblia, magpanalanginan tayo. Pero yung paniniwala na mas malaki ang panalangin ni ganito, ni ganyan, ay hindi po yun totoo. Ang pananampalataya ng pastor at membro ay parehas na. Saan po sila nagkaiba? Ito ang dapat po ninyong nalaman. Ang panalangin ng pastor at panalangin ng miyembro ay actually parehas lang ng pananampalataya. Saan po sila nagkaiba? Sa application. Nagkaiba sa application. Kagaya ng for example, bumalik tayo sa kwento ng bata. May nanalangin, isang pastor, tsaka miyembro. Yung pastor nanalangin ng umulan, nagdala ng payo. Yung miyembro nanalangin ng umulan, hindi nagdala ng payo. Application. Same faith. Same faith. Pero sa application kung minsan, doon po nagkakaiba. Dahil ang pastor, maaaring alam niya kung paano i-apply ang kanyang panalangin. Dahil ang mga pastor po ay sabihin po natin, kami pong mga pastor ang talagang mabuklat ng salita ng Diyos. Alam namin yung mga supporting verses na yun pong ginagawa natin ngayon, nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Pag may nabasa siyang 2 Peter 1:1, alam niyo, kapatid na verse yan. Mababasa na mga kapatid na verse yan. Alam niyo ang puntahan ng mga kapatid na verse. Mga supporting verses. Mga supporting verses, alam niya. Na-apply niya. Marunong niyang, alam niya i-apply ang kanyang pinapanalangin. Galatians 2:16. Sabi po dito, kaya nga kami ay sumasampalataya rin kay Kristo Jesus upang maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan sapagkat walang sino mang maituturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Next. Paki next. Yan.
Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I know, I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Sabi po sa Romans 12:3, for I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God had dealt to every man the measure of faith. Pare-parehas lang po tayo ng pananampalataya. Wala pong malaking pananampalataya, walang maliit na pananampalataya, walang putong pananampalataya, walang malaking pananampalataya. Pare-parehas lang po tayo ng pananampalataya na tinanggap sa ating Panginoon Jesus. Amen. Maliwanag po. Ayaw po namin sana mangyari na kayo po ay magpapanalangin dahil ang isip po ninyo ay mas makapangyarihan ang aming panalangin. Hindi po ganoon. Kahit yung panalangin mo ay sapat na. 1 Timothy 3:1, New King James Version. But know this, that in the last days, perilous times will come. Mga oras na delikado. Mga araw na puro na lang tangis. Mga kabayan, sa totoo po ay sobrang lapit na po natin sa huling araw. Sa mga huling araw, ang mga digmaan ay hindi mo maiwasan. Okay? Actually, nagsisimula na po ang mga ibang bansa na nagtidigmaan. Hindi po natin naiiwasan ang digmaan. Dahil yan po ay nakasulat sa Biblia. Okay? Nakasulat po sa Biblia na magkakaroon ng labanan ang bansa sa kapwa na bansa. Alam po natin dito sa bilang mga anak ng Diyos, napag-aralan po natin dito na ang susunod na pong kaganapan ng mangyayari ay rapture. Okay, ang susunod sa rapture? Natatandaan nyo? Pagkatapos ng rapture, anong sunod? 7 years grave, tribulation. Anong sunod sa tribulation? Ano? Second coming. Okay. Ano sunod sa second coming? Millennial kingdom. Okay? Millennial kingdom. 1,000 years reign of Jesus Christ. Kasama po tayo. Mga kapiyaya, malapit na po dumating ang pagbabalik ng ating Panginoon. Pero, mauuna po ang rapture. Naniniwala po tayo dito. Naniniwala po tayo, faith. Naniniwala po tayo na tayo po ay ina-rapture muna. Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Mga hindi po kayo naniniwala ay magsisi kayo. Nasa huli yung magsisisi. Ira-rapture tayo, sasalubungin tayo ng Diyos sa himpapawid. In a blink and an eye, sa isang kisap mata, ang ating katawan ay babaguhin. Magkakaroon ng glorified body. Ganon din ang mga nauna, ng mga namatay, ay bibigyan sila ng bagong katawan na hindi na nabubulok. At sasalubungin tayo ng Diyos, ng ating Panginoong Yesus sa himpapawid, at tayo ay dadalhin sa langit. Why? Bakit?
Dahil papasok ang 7 years Great Tribulation dito sa mundo. 3 taong, 7 taong kapighatian, 3 taong kalahati ay gagamutin ng Antikristo ang mundo ito. Maraming tanong. Alam niyo bakit maraming tanong ang tao na walang mapagpaliwanag? Dahil ang mga marunong magpaliwanag sa mangyayari nito ay nasa langit na, nawala na, kinuha na. Maraming tao naguguluhan. Ano nangyari? Bakit nagkaganito? Ano nangyari? Walang makapagpapaliwanag kundi ang Antikristo. Gagamutin niya ang mundo. Magiging mukhang maganda ang mundo sa loob ng 3 taon at kalahati. At sunod na 3 taon at kalahati ay magkakaroon na ng Battle of Armageddon. Magkakaroon na ng digmaan ang side ng kaliwanagan at side ng kadiliman. Ngayon, nakakalungkot po sa mga taong hindi po nakatanggap ng biyaya ng Diyos. Hindi po nakakilala sa Diyos. Pwede mong sabihin sa Kanya, kung kayo po ay may mga mahal sa buhay na hindi pa po nakakatanggap sa Panginoon, ipanalangin po natin siya at hanggat maaari, maibahagi po natin sa kanila ang mensahe ng biyaya. Maibahagi po natin sa kanila ang paraan para maligtas. Maibahagi po natin sa kanila ang kagandahan ng pagiging anak ng Diyos. Kung kayo po ay mga mahal pa sa buhay na hindi pa po natin nakakasama dito. Pero ito po ang pangako ng Diyos. Maliligtas ka at ang iyong pamilya. Ang sabi ni Pablo dun sa bantay bilang po. Maliligtas ka at ang iyong pamilya. At yun po ay mensahe para sa atin. Kung ayaw naman po niyang sumama, wala po tayong magagawa. Hindi po natin siya pwedeng kalagkarin dahil ang kaligtasan ay personal. Kailangan lumambot ang kanyang puso, ang gabi niya, ang ikon. Hindi pwedeng naisama natin sa simbahan, pero hindi naman tinanggap ang Diyos mula sa puso. Tinanggap ang Diyos mula sa puso, hindi sa puso. Ang relasyon sa Diyos ay personal. Ikaw at Diyos. Ikaw at Diyos lang. Kung ayaw niyo po talagang sumama, wala po tayong ginagawa. Bigyan mo na lang siya ng babala. Ganito ang sabihin mo sa kanya. Kung kapatid mo man, kung tatay mo man, kaibigan mo man, anak mo man, ganito ang sabihin mo sa kanya. Pag dumating ang panahon, na hindi mo na ako nakikita. Totoo naman, hindi tayo makikita. Dahil tayo marangatso, bigla tayo mawawala, wala mga pagpapaliwanag. Pag dumating ang panahon na hindi mo ako makikita, yung lupain ko sa inyo. Yung ari-arian ko sa inyo. Yung vault, ito ang password. Sa'yo na yan. Sa isang kondisyon. Huwag na huwag kang magpapatatak ng 666. Huwag na huwag kang magpapatatak ng 666. Pero sa panahon na yan, mahirap po na hindi magpatatak ng 666. Dahil sa pamamagitan ng 666, makakabili ka ng pagkain, makakapasok ka sa mall, kung wala ka niyan, para sa tinalikuran ng sanlibutan. Dahil nagpag-ahari dito ay ang Antikristo. Hindi ka mabubuhay dito ng maayos kung wala kang tatak ng 666. Pero ito, binibigay ko sa iyo lahat ng ari-arian ko. Lahat ng ari-arian ko sa isang kondisyon, huwag kang magpapatatak ng 666. Dahil lahat ng walang tatak ng 666
at makakaligtas sa 7 years Great Tribulation ay papayagang pumasok sa Millennial Kingdom na meron pa siyang pag-asa na tumanggap sa Panginoon at Panginoon. Amen. Alala na po natin yan. Kung nung nandun pa tayo sa kabilang church sa taas, pag-aralan po natin yan. Yung po ay mabigat na katuruan. At tayo po ngayon naniniwala na tayo po ay kasama na sasalubungin ng ating Panginoon sa iyong papagod. Amen? Palakpakan po natin. Sabi nito, NIV, but mark this, there will be terrible times in the last days. Totoo po ito. Hindi po ito nagbibiro. Kakaroon po ng digmaan, matinding tagutom. Hindi malaman ng tao kung saan siya pupunta. Sabi nga, meron pa sa Biblia sa Mark na kawawa ang mga taong nagdadalang tao. Yung buntis, kawawa sila. Dahil sa panahon na yan ay sobrang hirap ng kanilang daranasin. Pero kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, hindi mo daranasin ang hirap. Dahil tayo ay naniniwala na tayo ay ligtas na. Amen? Parang po natin. Sabi mo sa John 5, verse 4, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Na-overcome na po natin ang sanlibutan. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Do you believe that Jesus is the Son of God? Amen? Alakpakan po natin. That is faith. Mahalaga, tayo po ay naniniwala sa mga bagay na dapat po natin paniwalaan na naayon sa Biblia. Theologically, we all have the same kind of measure of faith as the apostles and even the Lord Jesus Christ. At ang aralin po na ito ay mayroong application. Ito po ay parang ayaw tayong patapusin. Next week. Okay? Next week. Ito po ay bagong series natin tungkol sa faith. Bagong series. Next week, meron po itong application. For the meantime, ito po ang ating big idea. In Christ, I am a winner. Sabihin nga po natin yung malakas. 1, 2, 3. In Christ, I am a winner. Palakpakan po natin. Okay, tayo po lahat ay manalangin. Aming Ama, dakilang Diyos ng mapagmalihan, maraming salamat po po ay nakila.